Ay para po sa huling magbabahagi ng kanyang masayang alaala. Atin pong inaanyayahan ang kanyang minamahal na kabiyak, si Sir Jeffrey. Una po sa lahat, isang magandang gabi po sa inyo. Ako po si Jeffrey Garcia, ang kabiyak po ni Teresa Garcia. Ang sabi ko lang po sa asawa ko ano sasabi na po lahat nila. Ang asawa ko po ay isang responsible wife. Yan po times na nagtatrabaho, trabaho bahay lang po. Nagko-concentrate siya. Kasi may sentro lang sa amin. Hindi po siya yung tipo na gumagana, gumulakboy. Basta priority niya kami lagi. Nakakalungkot lang po yung biglang magkawala na hindi man lang binigyan ng third chance. Tutuusin po kasi na po siya ng first time, which is naagapan naman po. Hindi ko po in-expect na ahantong sa ganito dahil although yung condition niya okay naman po talaga, wala na po kami nakikita ng signs ng yung mga naramdaman niya previously, yung hypertension, yung nagkakaroon po siya ng takot or anxiety na biglang taas po ng BP niya. Walang kaabog-abog, biglang tataas. Although kung yung maintenance niya is kompleto maintenance, hindi naman po siya skip sa maintenance niya. Napakasakit po lang po talaga ng biglang yung paglisan. Kasi kahit sino po sa amin, hindi namin talaga in-expect yung mangyayari yung ganito. Sabi ko lang po sana sa asawa ko na alam ko masaya ka na kung nasaan ka. Ang wish ko lang ay sana lagi mo kaming gabayan, lahat kami, kapatid mo, at ang mga pamangkin mo, especially yung incoming mo apo, sana gabayan mo kami sa pang-araw-araw. Lagi mo tatandaan, mahal na mahal ka namin. Sana till we meet again. I love you. Maraming salamat po. Ang buhay ng tao ay tulad ng alon sa dagat, minsan ay payapa, minsan ay maalon. Tulad din naman ng halaman sa parang na nananaliwa at nagbibigay samyo sa lahat ng nakapaligid. Subalit dumadating ang takdang panahon na ito ay nalalanta at nawawala ang kanyang bango. Tulad din ng buhay ng tao na babalik at babalik sa ating amang lumikha. Inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo upang sama-sama po natin
Bukasan ang ating luksong parangas, pamamagitan po ng ating panalangin. Panginoong Diyos na dakila sa lahat, muli ay nagpapasalamat po kami, Lord, sa natapos po naming gawain. Salamat po sa buhay na muli ay amin po ibinabalik sa iyo, Panginoon, ang buhay na ipinahiram mo po sa aming kapatid na si Tess. Dalangin po namin, Lord, ang kanyang pamilya ay pakaingatan mo. Kung paano mo po, Panginoon, iniwanan ng magandang alaala ang kanyang pamilya, pagmamahal na iniwan ng iyong anak na si Tess, ay ito po ang magsilbing magbubuklod sa kanila upang sila ay patuloy na magmahalan at patuloy na, Panginoon, na ikaw ang maging sentro ng kanilang buhay. Ingatan mo po sila, Panginoon, maging bukas sa paghatid po nila, Panginoon, sa labi ng kanilang mahal sa buhay, ay bigyan mo po sila ng magandang panahon, maging maayos po ang lahat, Panginoon, at dalangin po namin ang kapayapaan, pag-ibig at pagmamahalan ay lagi mo pong ibigay at igawad sa kanyang mga mahal sa buhay. Ang lahat ng ito ay amin pong ibinabalik at itinataas. In Jesus' name we pray. Amen. Muli po ang aming taus-pusong pakikidalamhati in behalf of St. Peter Chapel. Maraming salamat po. Inaanyayahan po namin yung may bahay para po sa gawain po para bukas. Sa paghahatid po. Sa mga hindi po nakakahalam libing ko ng asawa ko is Sunday 9 a.m. po sa Legacy Memorial Park. Ito po ay located at Central School, behind Central School. Madali po siyang matutong. Well, makikita niyo naman po, pero magkakaroon po tayo ng convoy ng bridge, started from bridge to Legacy. Hindi po, yung mga pupunta po ay, yung gusto na po sumama, ay inaanyayahan po namin. Kasi po hindi ito pwedeng lakarin, napakalaki po ng, napakalayo po nito. So, ang mangyayari po ito siguro eh, if you have your own vehicle, sasakyan na lang po siguro ang nahandahan na magiging convoy punta po sa destination natin. Maraming salamat. Dito po nagwawakas ang ating luksong parangal. Maraming